Narito ang 10 winners ng 1,000 pesos. Una, Alisa Bustos, Rico Regodon, Braille Amnyon, Makokoy T, Francia Bobet, Glessy Gonzales, Liam Lim, Bokbok Vlogs, Lito Mako, at kay Nono. Congrats sa 10 winners ng ating cash prize na 1,000 pesos. Huwag kayong mag-alala GIP dahil ibabalik na natin ang regular raffle natin every week na 200 pesos para sa 5 tao. Madali lang ang requirement. Mag-comment lang ng #JD. Ganun kasimple. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Umupo si Risto pero hindi inalis ang pagtitig kay Pangkaw. Nasa laot na sila nang biglang tumayo si Pangkaw. Marahang kumapit sa kawayang hawakan at papalapit kay Risto. Hindi mapakali si Melissa ng mga sandaling ito. Natitiyak niyang isang pagkakamali lang. Susunggabanan ni Abner si Pangkaw. Pagkalampas sa kanila, sandali pa itong huminto at nagparinig. Magbabakasyon o magpapakamatay. Wika ni Pangkaw at dumiretso na kay Risto. Pasimpleng tumabi ng upo at napakakalmado na parang wala lang. Wala din namang napansin ang mga ibang nakasakay dahil nanonood sila ng mga alon sa dagat. Hindi naman nagpatinag si Risto. Nakipagtitigan lang kay Pangkaw ng walang kurapan. Ilang sandali pa may binulong si Pangkaw sa bata. Kitang-kita ito ni Abner. Nagkiskisan ang mga ngipin ni Abner habang nakatikom ang mga kamao. Pilit nitong pinipigilan ang sarili. Hanggang sa nahinto sa pagbulong si Pangkaw. Pero si Risto walang pagbabago ang muka. Seryoso at nagsalita. Oo naman kuya. Dadaan kami sa inyo. Maganda kaya dun. Malapit din sa dagat. Mamaya malalaman mo ang mangyayari. Nakakatuwa ka naman po. Wika ni Risto. Rinig na rinig nila Abner ang sinabi ng bata. Hindi umalis si Pangkaw sa tabi ni Risto. Hanggang sa dumaong na sila at dito nagmadaling bumaba si Pangkaw. Takip silim na ng mga sandaling ito. Tinatawag pa ni Risto si Pangkaw at sinasabing antayin muna silang makababa ng makapag-usap. Ngunit nang makababa si Pangkaw, hindi na ito lumingon at mabilis na naglakad. Sinundan kaagad ito ni Abner. Ganon din ang kilos ni Noel at tila papatay sa mga kinikilos. Si Risto naman, hawak pa rin ang kamay ni Melissa. Kalmado lamang ang itsura nito. Naku naman oh, bakit nyo pa kasi sinundan? Wika ni Melissa. Ayos lang po. Tignan natin kung yung tapang niya, ganon din po ba siya kadelikado? Para kasing nagyayabang lang eh. Makikita po natin yan kung lalaban sa dalawang magkapatid. Nga pala, walang alam yung magkapatid sa sinasabi kong basbas. Ito po yung pagbibigay ng proteksyon. Kahit anong lakas, hindi sila tatablan. Kung papala rin, maaabutan nila si Pangkaw. Malalaman nila ang katangian nito. Wika ni Risto. Hinila si Melissa na maglakad. Ilang sandali pa. Bumalik na si Noel at sinabing patuloy na sinusundan ni Abner ang kalaban. Nawala na lang itong bigla sa maraming tao na sumasalubong sa kanila. Inabisuhan ko naman pero hindi nakinig.
Saan ba yung bahay ng Pangkaw na yan? Tanong ni Noel kay Melissa. Sa kabilang dako pa ng isla, malapit sa lumang sementeryo. Tugon ni Melissa. Mabilis silang naglakad. Dagdag ni Melissa, walang masasakyan sa lugar kaya lalakarin nila kahit may kalayuan. Hindi naman tumanggi si Risto. Ilang sandali pa sinabi ng binata na nakikita niya ang mga bakas ng nanay sa lugar. Nag-iwan ito ng palatandaan kung saan sila daraan. Itinuro ito ng bata at nagtaka si Noel. Nagtanong kung anong bakas ba ang inilagay. Dura po yan ng nanay ko at ilang kalmot sa mga puno. Hindi niyo po yan makikita eh. Maliban na lang po sa akin saka sa mga katulad niyang aswang. Kabisado ko na po yung kilos ng nanay ko. Dito po tayo dumaan papasok sa kakahuyan. Nakakasigurado kong ligtas ang lahat ng dadaan dyan. Maraming mga manggagamot sa isla eh. Nararamdaman ko sila pati na ang mga tanga nilang dala. Sa gawing yun may isa. At dito sa kaliwa, may isa din. Malalakas na mga manggagamot. Wika ng bata. Hindi na nagsalita pa ang dalawa. Sumunod na lang ito kung saan papunta si Risto. Sobrang haba ng lakaran. Tila ba napapadaan pa sila sa isang linlang. Napansin ni Melissa na pabalik-balik lang sila sa lugar. Nagreklamo siya kay Risto. Ang sabi ng bata, minamanipula sila ng isang malakas na mangkukulam. Natitiyak niyang ang mangkukulam na ito ay walang iba kung hindi si Pangkaw. Huwag lang po kayong lilingon sa likod, sa gilid at sa itaas ng kakahuyan. Ako lang po ang tignan nyo at wala na pong iba. Sundan nyo lang po yung hakbang ko dahil kanina pa talaga tayo dito nagpapabalik-balik. Wika ni Risto. Ginawa naman ito nila Noel. Hanggang sa makakita sila ng liwanag sa unahan, may kabahayan na at nakakita din sila ng ilang taong nasa tabi ng dagat habang naglilinis ng lambat. Nakaramdam ng gaan sa loob si Melissa. Namangha sa bata dahil tama ang pinapagawa nito sa kanila. Ngunit walang reaksyon ang mukha ni Risto. Seryoso lamang habang iniikot ang tingin sa buong paligid. Hanggang sa may lumapit sa kanila mula sa kakahuyan. Nagulat si Noel dahil inakala niyang kalaban. Ngunit hindi. Salamat naman at ligtas kayong nakarating. Nahirapan ako dito eh. Nililito ko ng daan at kahit anong gawin ko, hindi ko may tama ang bakas. Pasensya na anak ha, kamuntikan pa kayong mahulog sa patibong. Ngayon ko palang naramdaman yung aswang sa lugar eh. Para bang kakarating lang din niya. Wika ni Lorena at napanganga si Noel. Habang si Melissa naman binitawan na si Risto. Huminga ng malalim at napatukod ang mga kamay sa tuhod. Ganun ba Lorena? Nasabi sa amin ni Risto na may mga manggagamot daw sa lugar. Kinakabahan ako dahil baka natunugan ka nila eh. Alam mo naman kung ano ang mga manggagamot, di ba? Siguradong gagawa sila kaagad ng hakbang, lalo na kapag nakaramdam ng aswang. Wika ni Melissa. Oo, meron. Nariyan sila sa paligid ng islang ito. Kaya nga lumisa ko ng daan at baka mabulabog ko sila. Pero sigurado ako na hindi pa sila nakakakita ng katulad kong kubura. Anak, ayos ka lang ba? Anong problema? Bakit parang ayaw mong magsalita? Tanong ni Lorena kay Risto. Nay, si Pangkaw po eh. Nakasabayan po namin papunta dito. Ewan ko, parang sinadya po ng pagkakataon. Nga pala Ate Melissa, kanina ko pa dapat sana sasabihin eh. Aswang si Pangkaw. Siya ang naramdaman ni nanay nakakarating pa lang.
Wika ni Risto na siyang ikinagulat ni Noel. Napabitaw ng mabigat na salita si Noel at sinabing bakit hindi kaagad ipinaalam kanina. Dapat naabisuhan niya si Abner na wag nang sumunod. Hayaan mo, Kuya Noel. Hindi mahawakan ni Pangkaw si Kuya Abner. Magtiwala po kayo sa akin. Anay, Ate Melissa. Yun po ba? Sa bandang kaliwa? Yun po ba yung bahay niya? Wika ni Risto habang nakaturo ang kamay sa malayong banda. Madilim at meron silang nakikita na nakahilerang bato na tila ginawang pantalan. Oo, yang nakahilerang yan, patungo yan sa lumang sementeryo. Sementeryo na nakabaon sa buhangin at napaglipasan na ng maraming panahon. Diyan tumira si Pangkaw dahil malakas siya sa lugar na yan at siguradong madali sa kanya para gumawa ng ritual. Pero ang ikinakatakot ko sa ngayon ay si Abner. Hindi natin alam kung saan siya nagpunta eh. Risto, mukhang malakas ang tiwala mo sa basbas. Ipanatag mo naman yung loob ko. Alam mo namang mahal ko yung tao eh. At ayoko may mangyari sa kanya. Wika ni Melissa. Huwag po kayong mag-alala. Si Kuya Abner ang pinakiramdaman ko kaya alam ko kung nasa ng bahay ni Pangkaw. Wala namang nangyayaring masama sa kanya. Para mapatunayan ko po, tara, pasukin na po natin yung lugar. Mungkahi ni Risto. Sobrang dilim na sa lugar ng mga sandaling ito. May liwanag pa pero galing naman sa maliliit na ilaw ng tahanan. Mula sa mga gasera, walang poste at wala man lang kuryente sa lugar. Paglingon ni Luel sa kanyang kwarto, wala na si Lorena. Pansin niya pa kay Risto na parang wala lang. Parang alam na ng binata ang gagawin ng ina. Naglakad na si Risto. May kabilisan habang nakasunod sa kanya si Noel at Melissa. Nalampasan na nila ang nakailerang bato at dito huminto ang bata. Nakarinig sila ng pagsitsit sa madilim na lugar. Pamilyar kay Noel ang sitsit at galing pala ito kay Abner. Mabilis itong nilapitan ni Noel at nasilayan niya ang kapatid na nakatago sa isang nakaumbok na batong dagat. Kuya Noel, nawala dyan si Pangkaw eh. Kinabahan ako at baka may patibong na naman. Wika ni Abner. Walang ya. Pinapakaba mo ko eh. Pati si Melissa, kanina pa hindi mapakali sa ginawa mo. Dapat sumabay ka lang sa amin. Paano mo naman nasundan eh? Kami nga naligaw sa kakauyan eh. Wika ni Noel at lumapit na din si Melissa. Habang si Risto naman ay nanatiling nakatayo at nakatitig lang sa kung saan ang tirahan ni Pangkaw. Pero wala siyang nakikitang tahanan. Mabuti naman at ayos ka lang. Teka sandali. Oy Risto. Risto, halika nga dito. Wika ni Melissa. Ngunit hindi tumutugon ng bata. Salip ay nanatili lang itong nakatitig sa madilim na bahagi. Alam kong alam ni Risto na nandyan si Pangkaw. Diyan siya naglaho eh. Nga pala Kuya Noel, nasundan ko siya dahil hindi ko talaga nilulubayan. Pero ang ipinagtataka ko kung bakit ang bilis kong nakasunod eh. Para akong nalutang. Basta may kakaiba sa akin. Ewan ko lang kung bakit. Wika ni Abner. Nakakamangha talaga si Risto. Ang sabi niya kasi sa akin, kayo na lang ang tumukla sa basbas ng ama para sa inyo. Baka yan ay isa sa mga katangian ng basbas. Walang bahay ano, pero diyan nakatirik yung tirahan ni Pangkaw noon eh. Malakas gumamit ng sabulag ang mangkukulam na yan. At bukod pa doon, aswang pala ang hayop. Ngayon ko lang nalaman. Kaya pala sobrang bilis niyang nawawala nung magkasama pa kami. Teka,
Risto, nasan ka ba? Teka! Wika ni Melissa nang mapansin itong naglalakad si Risto papalapit sa lugar. Nanlaki ang mga mata nila nang biglang may nagsisisigaw na parang sobrang nasaktan. Kasabay nito ay nakakakilabot na angil na parang galit na buhaya. Hanggang sa bigla na lang may kumalabog. Maniwala man kayo sa hindi, napapitlag sila Melissa nang may lumutang sa bahay na kadiliman. Bukas ang pinto at nasa labas si Pangkaw habang gumagapang sa lupa. Si Risto naman, malapit nang dumating. Hanggang sa biglang nagpakita si Lorena at galing ito sa loob ng bahay. Nagsitakbuhan palapit sila Abner at Noel, habang si Melissa naman ay nakatakip ang kamay sa bibig na parang sobrang nagulat. Hindi makapaniwala si Melissa na nakapasok na pala ng lugar si Lorena. Nabasag na nito ang sabulag. Sobrang bangis ni Lorena pero may natamong sugat sa balikat na siyang hawak-hawak ng kubura. Lumapit na din si Melissa at nakita niyang nagmamakaawa si Pangkaw. Nagmamakaawa na wag siyang patayin dahil hindi siya kasapi ng organisasyon. Teka lang po, parang nag-iba po yata yung sinasabi nyo kanina nung tumabi po kayo sa akin. Di ba sabi mo, papatayin mo ko at iaalay? Bakit nagmamakaawa kayo? Aswang naman po kayo tapos may sinasandalang kulto. Siguradong magkasing lakas po kayo ni Roberto, tama po ba? Nga po pala, Nay. Paano po kayo nakapasok sa bahay? Nararamdaman kong dito nga siya nakatira pero hindi ko po nakita yung tahanan eh. Tanong ni Risto kay Lorena. Hindi ka kasi aswang, anak. May katangian ka na mula sa ama, pero hindi mo talaga matutukoy ang aswang na katulad niya. Malakas ang katangian niya sa sabulag, pero hindi yan umuubra sa akin. Naabutan ko siyang nagsasagawa ng kulam. Akala niya hindi ako makakapasok ng tahanan eh. Oy, kilala kita. Minsan na tayong nag-cross ng landas eh. Pero hindi kita pinansin sa kabila ng ginawa mong karahasan sa isang bata noon. Umiwas ako na madamay dahil aswang din ako. Tapos ngayon, kasapi ka pala sa tutugisin ng anak ko. Tumayo ka dyan at huwag mong ipakitang nagmamakaawa ka dahil kahit anong gawin mo, naibenta mo na ang kaluluwa mo sa impyerno. Anak, minsan na siya nagtangka sa buhay mo. Dati pa nung isinilang ka. Mabuti nakatakas ka dahil kung hindi, matagal na siyang patay. Wika ni Lorena. Anong kinalaman ko? Wala naman akong ginawa, di ba? Ang katulad naming mga ordinaryong aswang, wala naman kaming laban sa kubura. Wika ni Pangkoy. Kung magsalita ka parang napakabuti mo, no? Naaalala mo ba yung pagtatangka mo sa akin? Kung hindi ako umalis sa grupo, malamang naghahasa mo na ako eh. Wika ni Melissa at hindi nakapagpigil si Abner. Tinadyakan niya sa dibdib si Pangkaw. Tinamaan niya ngunit bigla na lang itong tumawa. Mas lumiyab ang galit ni Abner. Kaya sinapak niya ng sinapak ang mukha ni Pangkaw. Ngunit naudyok ito nang biglang sinakal ni Pangkaw si Abner. Sobrang bilis na parang gomang tumayo at unti-unting nagbabago ng itsura. Mula sa normal, nagpalit ito sa pagiging aswang. Kakaiba ang itsura. Hindi alam ni Lorena kung anong klaseng aswang dahil ito ang unang beses niyang makakita ng ganitong uri. Tawa ito ng tawa hanggang sa inihagi si Abner sa buhangin. Dinuro ng kamay si Risto at isa-isa silang tinitigan. Ang totoo, kaya ako nagmamakaawa dahil para tumagal ang pagpatay niyo sa akin. Mga hangal at mangmang. Kasalukuyang nasa proseso ang pagbabago ng katawan ko
At hindi yung normal na aswang lamang. Malakas ang kubura, inaamin ko. Pero hindi pa buo ang isinasagawa kong proseso. Ngayon pa lang lumabas. At ito na ang kauna-unahang produkto ng pagiging aswang na matagal ko nang inaasam. Ikaw, bata, nakakasilaw ka. Pero hindi mo ko kayang patayin. Walang silbi sa akin ang mga kataga mo. Kahit itong mga kasama mong nabasbasan, walang silbi. Akala nyo siguro, hindi ko mapapansin ang bigla ang paglakas nyo. Abner, Noel at ikaw, Melissa, nakakaawa ka. Tulog ka lang nang mangyari ang lahat. Akala mo titigilan kita hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Akala mo, susundan pa kita matapos kang makaalis. Tapos na ako sa'yo nang hindi mo nalalaman, hindi mo naramdaman kung ano ang ginawa ko sa'yo habang natutulog ka. Wika ni Pangkaw. Bigla na lang itong tumakbo papunta sa kakahuyan at lumundag pa itaas. Sinundan siya ni Lorena, Noel at Risto. Habang si Melissa naman ay napaluhod sa lupa at akap-akap ang sarili. Hindi niya inakalang nakuha na pala ni Pangkaw ang lahat. Tinitigan niya si Abner. Nakaupo ito sa buhangin habang nakayuko at maririnig ang pag-iyak. Tumayo si Abner. Lumapit kay Melissa at niyakap ang dalaga. Pasensya ka na. Hindi man lang kita naipagtanggol noon. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman mo. Kahit ako sobra akong nasaktan. Malaki ang respeto ko sa'yo at nagawa ka lang niyang lapastanganin. Pero Melissa, walang magbabago. Ganun pa din yung pagmamahal ko sa'yo. Ipaghihiganti kita. Ipinapangako ko. Ipaghihiganti kita. Wika ni Abner. Bumalikwas ang binata. Sumunod ito sa paghabol sa kalaban. Sa kabilang banda, hindi nila maabutan ng kalaban. Maliit lang ang isla pero kanina pa sila naghahabulan. Ngunit nasa loob lang sila ng kakahuyan at parang nagpapabalik-balik lamang. Huminto si Lorena. Maiging pinakiramdaman ng lugar. Tinitigan niya ang mga bakas ni Pangkaw ngunit nakakalito at hindi niya matukoy ang eksaktong lugar. Dumating na si Risto at Noel. Sinabi ni Lorena na malakas ang kalaban. Hindi ang pagiging aswang kung hindi ang pagiging mangkukulam nito. Ito na ang pinaka-problema natin, anak. Bago pa man ako makarating sa mismong tahanan niya, hindi pa siya nagiging ganap. Hindi pa tapos ang ritual. Malakas na ang katangian niyang espiritual. Nagawa ko makapasok sa bahay niya dahil kabisado ko ang mga aswang. Pero kapag mangkukulam na, ibang usapan na yun. Wika ni Lorena. Pero Nay, hindi pa po ako gumagawa ng kahit anong hakbang. Kayo po ang nauna kaya hinayaan ko po muna kayo. Malakas. Tama. Pero mas malakas lang po ang bunganga at pagmamayabang niya sa sariling kakayahan. Natandaan ko lahat ng dinaanan natin. Hindi siya umaalis sa posisyon na Sa halip, nasa isang direksyon lang siya at nakamasid. Ako na pong bahala. Paparating po dito si Kuya Abner. Gusto kong siya ang humukom sa buhay ni Pangkaw. Nang sa ganun, maging maluwag sa kanya ang lahat. Pasunurin niyo po siya sa akin at dito lang po kayo dahil mas hindi natin siya mahahabol. Alam niya ang takbo ng isip nating lahat. Kung patuloy at sabay-sabay tayo sa pagtugi sa kanya, gugulo lang lalo at hindi natin siya maaabutan.
mabuting mag-isa po muna ako dahil hindi niya ako kayang lituhin. Iisa lang ang isip at buo ang pagpapasya ko. Sige na po, mauna na po ako sa inyo. Wika ni Risto na siyang nagpagulo sa isip ni Noel. Hindi niya makuha kung bakit si Abner lang ang papasundin niya. Ngunit magpasaganon pa man, walang nagawa si Noel. Maging si Lorena ay sumunod na lang sa pahayag ni Risto. Naglakad ang bata hanggang sa naglaho sa dilim. Dumating naman si Abner. Sinabihan kagad siya ni Noel na inaantay siya ni Risto sa direksyong iyon at itinuro ni Noel ang pinuntahan ng bata. Hindi naman nagsalita si Abner. Marahan itong naglakad. Nagunat pa ng kamay at panay bigkas ng mabibigat na salita. Sa unahan, nakita niyang nakatayo si Risto sa tapat ng malaking puno ng akasya. Nagulat si Abner dahil ang akasyang iyon din ang puno kung saan lumundag si Pangkaw. Malapit lang ito sa bahay ng aswang at sa katunayan, nakita niya pa sa unahan si Melissa. Naroon at nakaupo pa rin sa buhangin habang nakayuko at yung bahay ni Pangkaw ay kitang-kita ni Abner. Teka, anong nangyari? Kanina pa ako takbo ng takbo tapos dito lang pala. Uy Risto, ano bang meron? Wika ni Abner. Alam mo na kuya, dahil mangkukulam si Pangkaw, maliban sa pagiging aswang, magaling siyang manlito ng mga kalaban. Hoy, bumaba ka dyan sa puno. Hindi ka na makakalayo pa. Malakas kang manlinlang ano. Hindi dahil sa pagiging aswang mo. Napakatapang mo rin, no? Kung makapagbanta ka sa amin, kala mo, ikaw yung Diyos sa lakas mo eh. Bumaba ka dyan sa puno kung ayaw mong ako mismo yung gumawa ng paraan para bumagsak ka. Wika ni Risto habang nakaharap sa puno. Takang-taka si Abner. Tumingala at nagulat nang makita si Pangkaw. Nanlilisik ang mga mata habang nakasilip sa pagitan ng dalawang sanga sa itaas. Hindi gumalaw si Abner at inantay ang mangyayari. Hanggang sa nagsalita na si Risto na hindi naman maintindihan ni Abner. Nakita niya ang bata na ganun pa rin ang postura. At ilang sandali pa, biglang nagsibalian ng mga sanga sa itaas na tila may pabagsak. Pagtingala ni Abner, nakita niya si Pangkaw na tila hapong-hapo habang nakakapit sa isang sanga. At ilang sandali pa, tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli babalik na ang ating weekly raffle na 200 pesos. At simple lang ang gagawin, mag-comment lang ng #JD. Yun lang, ganun kasimple, kasali na sa raffle. Muli, maraming salamat, paalam.